Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ang awitin po na inyong narinig is I Sure Miss You by the Crab Family sa kanilang album na Prayer in Motion. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Santiago or James sa Ingles, Kapitulo 4, 1 hanggang 10. Medyo mahaba-haba po siya, pero atin pong pag-uusapan ito, no? Santiago Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 10. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglaban-laban? Hindi ba ang masasamang nasa na namumugad sa looban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapasa inyo lamang ito dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo. Kayo'y nagkagalit-galit at naglaban-laban, hindi ninyo nakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin, at humigi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino man na nagnanais na maging kaibigan ng salibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kabuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarubrob ng pag-ibig ng Diyos. Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya na may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos, sapagkat ang sabi sa kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Mamighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ang kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas kayo. So ang magang ito ay pag-uusapan natin yung tinatawag na strings of life, no? Strings of life. Ang sabi sa atin sa verse 10, humble yourselves to the sight of the Lord and He will lift you up. Alam niyo po ba yung saranggola na akala natin na mas masarap ang lipad niya kung walang strings? Actually, mas malayo nga ang mararating niya, pero hindi magtatagal ay babagsak din siya. Pero kung meron siyang strings, patuloy itong lilipad. Yung connection natin sa Panginoon, yun po yung pagpapakumbaba ng sarili natin sa Kanya. Kaya nga sabi sa atin, no, humble yourselves in the sight of God. That is, be connected with God. And He said, and He will lift you up at itataas ka niya. So that is the strings of life. Minsan hindi napapansin ng mga tao. Gusto nilang lumayo sa Panginoon, gusto nilang mahiwalay sa Panginoon dahil iniisip nila mas maganda sa labas, no? Walang bawal. Kahit ano, kaya mong gawin doon. They thought that they will fly high. Akala lilipad sila ng matayog, not knowing na sila na pala'y humiwalay sa Panginoon. At sa katagalan, ang mangyayari, sila ay malalaglag mula sa kanilang kinalalagyan. So my challenge is so simple. Stay connected to the Lord. Do not cut the strings, your connection with God. Be connected with God. Be connected with good people. Be connected with people who will lift you up. Kung meron mang kailangang putulin na connection, yun yung connection natin sa sanlibutan. Connection sa mga taong hindi naghahatid ng kapayapaan sa atin, mga koneksyon na hindi naghahatid ng development sa ating buhay. So stay connected because there is strings in life. Of this green-eyed daddy's girl, God may have made the stars, but daddy hung the moon. His favorite words were Minsan pa po nagbabalik ang inyong lingkod, Pastor Oji. Ang awitin po na inyong narinig is Daddy Hang the Moon, no? Ni Jeff and Sherry Easter sa kanilang album na Life is Great and Getting Better.
Punta po tayo ngayon sa ating biblical truth na gusto ko pong iparating sa inyo. Sinabi ko po rito, there are strings in our life that keeps us held up high. But when we cut them, we were lost forever. Meron po mga strings sa buhay natin na pag ating pinutol, of course, we will lost forever. Ano yung strings na yan? Probably, or for sure, yun yung strings natin sa ating Panginoon. Yun yung mga bagay na naghahatid sa atin ng downfall. Another point, pride and arrogance wanted to cut the strings, thinking they will be free, not knowing it will lead towards downfall. So yung pride and arrogance, kaya nga sinabi doon is humble yourselves to the Lord, no? Magpakumbaba kayo. Huwag masyadong mapagmataas. Bakit? It will cut the strings from our Lord. Minsan yun yung nagka-cut ng strings natin sa ibang mga tao. Why? Because naging palalo tayo, naging mayabang na tayo. Strings might be vows, promises, commitments, or responsibilities. So yun po yung pwede natin makonsider na strings sa buhay natin. It might be also relationship, no? It might be considered as a relationship. So what are the strings ngayon sa buhay mo? Are there any vows that you have given, any promises, any commitment or responsibilities, or any relationships? So we often heard no string attached. But with regards to our relationship with God, it should always be connected. For without God, we can do nothing. Sabi nga po ng Biblia, apart from the Lord, we are nothing. We are not fruitful. Sabi ng Biblia, ng Book of John, abide in me, and my word abides in you, no? And you will bear fruit. If we will abide in the Lord, we will bear fruit. But if we are detached from the Lord, we will not bear any fruit. So before cutting any string, make sure it's not the one that's holding you up. Maaaring may mga bagay sa buhay natin na kailangan putulin na strings, no? Hindi ko alam, no? Maaaring yung relationship o yung mga commitment na hindi na naghahatid ng development sa iyo. Maaaring yung mga strings sa iyo, halimbawa, yung pagiging palautang, dapat putulin na yan. Yung strings na naghahatid sa iyo, yung strings ng boyfriend, pagbo-boyfriend ng Arabo na hindi naman naghahatid sa iyo ng development, no? Hindi yan nakakatulong sa iyo, kapatid. God loves you at nais siya na ayusin ang takbo ng buhay mo. So, ano pa ba? Maraming mga bagay. So, kung meron ka mang puputulin, siguro yung mga bagay na yon. So, make sure na yung puputulin mo ay hindi yung bagay na naghahatid sa iyo pataas. So, a Christian rises against the winds of adversity because God is holding them. So, we can only fly high if we are in the hands of God. So kung may mga strings na kailangang putulin, yun yung relationship natin na hindi mga tama. Kung may asawa ka sa Pilipinas at dito nagbo-boyfriend ka, cut it off. It doesn't work with you. It's a string that will not lead you towards the right direction. Cut it off. Putulin mo na yan. But with regards to our relationship with God, huwag kang bumitaw sa Panginoon. Huwag kang humiwalay sa Kanya. Huwag kang tumigil sa pagsimba. Huwag kang tumigil sa paglingkod. Give your best praise and worship to God. Give your best sacrifice unto Him. Worship Him. Never stop attending the church. Patuloy ka lang maglingkod sa Kanya. And everything will be alright. God will set everything alright. So ulitin ko po, these are the strings of life. So be careful to cut the strings and be careful not to cut your connection with God. God bless po at magandang umaga. And I've seen so many faces. There have been times I felt